Hello everyone! Ito guys kasi medyo masakit yung ulo ko. Sa nag-iisip lang, medyo may konting problems. Lahat naman ng tao guys, may kanya-kanyang problema. So, ang mga problema kasi guys, huwag lang natin masyadong damdamin. Yung tipong, alam mo na medyo mahirap, pero go lang tayo guys. Tiwala lang sa Diyos, tapos kailangan din kasi na magsisi tayo guys sa ating mga nagawang kasalanan. Lalo na kung ikaw mismo alam mo na yung tama at mali. Hindi ka pwedeng umayaw. Ayun. Laban lang tayo, tiwala lang tayo sa taas. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, sa buhay kasi natin ngayon pag magpahina-hina tayo, wala talaga tayo magandang marating or walang magandang maidulot. Kasi sa situation ko guys, sa totoo lang, siyempre, halos lahat ng hirap, diskarte, gagawin mo, di ba? Pero di ko rin naman kasi masisisi yung mga taong nakapaligid sa akin, lalo na yung mga taong nagmahal sa akin, yung mga mahal kong tao. Di ko sila masisi kung bakit wala silang tiwala sa akin. Hindi ko rin sila masisi kung bakit ganun na lang sila magsalita sa akin. Kasi guys, mula pagkabata, mula pagkadalaga ko hanggang sa nagkaedad na, wala akong nagawang matino guys. And then, wala akong maipagmalaki sa sarili ko. Kasi lumaki kasi ako guys na walang tamang guide sa parents. Kasi broken family nga. So, yun. Lumaki ako na parang sarili ko lang ang tama. Tingin ko sarili ko, ako ang tama. So guys, minsan maisip ko na alam mo yung tipong excited kang umuwi kasi finish contract, pero hindi naman basta pwede. Kasi unang-una, hadlang minsan yung kahirapan, di ba? Totoo yun guys. Pero ipagkatiwala natin sa Diyos guys, kasi hindi naman importante ang hindi naman importante ang totally nakasaganahan. Ang importante nakakaraw sa pang-araw-araw. Pero kasi guys, mahirap kasi ipaintindi kung sa pamilya nyo, ikaw lang yung nakakilala. Yung sa magpinsan, magkamag-anak nyo, except sa mga anak sa mga kamag-anak nyo, sa magkapatid. So, ikaw lang yung nakakilala. Ikaw lang yung ng True God, kung si ano yung True God talaga. Yung mga kapatid kong iba, alam naman nila yung guide kung anong tama't mali. So, mas ginusto nila yung kabilang way kasi walang bawal. Mahirap din guys. Hintay po mag-explain ka man, pero hindi ka papakinggan. Kasi, siyempre, wala ka pang may pagmalaki. Pero, laban lang tayo guys. Kasi tayo mga tao, no? Na marumit makasalanan. At hindi tayo humihingi pala ng gabay sa Diyos. Yung tipong nananangan tayo sa sarili nating kaalaman at karunungan. Alam mo guys, wala rin pala tayong marating kahit anong sikap at hirap. Ngayon guys, siguro, I think mga 3 months, 2 months, somewhere 2 months. Mga 3 months na rin siguro. Ngayon lang ako nakarealize guys na hindi ko pala kaya na wala si God. Tsaka sa kanya ko lang tunay na naramdaman. Iiyak na ako.
Naging madrama ako. Sa kanya ko lang naramdaman kasi yung pagmamahal, guys. Sorry yan, nakakaiyak. Pero honest lang, maging honest lang tayo. Kay God ko lang kasi nararamdaman yung pagmamahal na hindi ko nahanap kanino man. Yung pagmula pagkabata, hindi ko naramdaman yung pagmamahal bilang isang anak. Kay God lang. Nagkaroon ng pamilya, nagka-cry na ako. Shout out sa inyo dyan. Nagkaasawa ako. I'm telling the truth naman talaga. Mahirap naman maglay, di ba? Kasi alam ni God yun. Nakadalawang asawa ako. Pero hindi ko na nakuha yung pagmamahal na nais or gusto ko. Kasi wala swerte sa asawa din. Bugbugiro yung isa lasinggiro. So wala talagang swerte. Tapos, ito naman. Pagdating naman sa mga anak, para sa akin, swerte ako sa mga anak ko. So, ang problema lang kasi doon, guys, hindi ko kasi sila napalaki. Hindi sila lumaki sa akin. Kahit naman ikwento ko sa kanila, hindi naman nila ako basta paniwalaan kasi hindi sila lumaki sa akin. Ayaw ko rin magbuhat ng sarili kong upuan. Hanggat kaya magpaliwanag, kung ayaw nila ako pakinggan, okay lang yun, guys. Hindi naman din ako umaasa na darating ang panahon na respetuhin ako bilang magulang, bilang nanay. Ako lang naman yung totaling ginamit ng Diyos para iluwal sila sa mundong ito. So, hindi na ako yung ginamit ni God para palakihin sila. Yun ang katotohanan, guys. Hindi yun porket hindi mo pinalaki mga anak mo, sasabihin mo sarili mo, sasabihin na ng ibang tao na wala kang kwentang magulang. Hindi totoo yun, guys. Kung hindi mo pinalaki ang mga anak mo, yun ay pinahindulot ng Diyos na sa ibang tao siya palakihin. Kasi, ang anak, hindi natin pagmamayari. Kahit sarili natin, hindi natin pagmamayari. So, tayo lang yung instrumento ng Diyos upang ilabas natin ang mga anak natin. Ngayon, kung lumaki mo yung mga anak natin sa piling natin, so nakitaan ng Diyos na naging okay sila sa atin. Safety sila sa atin. Kaya hindi pinahindulutan ng Diyos na lumaki ang mga bata sa atin kasi nakikita ng Diyos na hindi maganda ang result ng pagpalaki natin. So, ginamit ng Diyos ang ibang tao na doon palakin. Ngayon, kung dumating man yung time na hindi tayo respetuhin ng mga anak natin, kung sila may takot at respeto sa Diyos, maintindihan kanila. Pero, pag ang anak ay walang takot at respeto sa Diyos, kahit anong paliwanag mo, hindi kanila maintindihan. Kasi guys, ganito lang yan. Bilang isang magulang, na katulad ko naman totally for obligation bilang isang tao, malaki ang pagkukulang ko sa mga anak ko kasi hindi ko nagampanan ang pagiging nanay ko sa for being bilang isang tao lang, ha. So malaki ang obligation ko sa kanila na hindi ko nagampanan. Pero sa mata ng Diyos, hindi natin hawak ang kapalaran natin, guys. Isa lang kasi ang paraan natin dyan, guys. Kung ikaw mismo magulang ka na hindi ka nagpalaki ng anak tulad ko, hindi ko napalaki mga anak ko, guys. 6 ang naging anak ko. Naalagaan ko lang sila ng maliliit lang. Pero yung gabayan ko sila sa paglaki, gusto ko silang makasama sa paglaki. Nakakaiyak. Hindi ko sila nagabayan. Nakakaiyak ang buhay ko, guys. Sobra. Kung alam nyo lang.
Kasi, siguro kung hindi ako bumitaw kay God, noong time kasi nakakilala na ako kay God doon eh. Kung hindi lang siguro ako bumitaw kay God, ang ganda na ng buhay ko, guys. Ang problema kasi, guys, noong time na nakakilala ako kay God, bumitaw ako sa pananampalataya. Hanggang sa nagkaroon ng trials, naiwalay sa akin ang mga anak ko. Binigyan naman ako ng chance ng God kasi hiningi ko nga na sana bigyan niya uli ako ng anak. Bigyan niya uli ako ng pagkakataon na magiging nanay. Ginawa ko lahat. Kahit mahirap ang situation ko doon sa pangalawa kong asawa. Kahit naging salbahe yung mga biyanan ko sa akin. Lahat yung gagawan ko ng kabutihan, gantihan ka ng kasamaan. Tiniis ko yun kasi gusto ko gampanan ng pagiging nanay ko sa mga anak ko. Pero wala talagang swerte, guys. Ganun pa rin ang nangyari. Parang nag-back to zero lang. Inalagaan ko lang din sila ng maliit pa. Pero nung lumaki, medyo kaya ng kumain. Kaya ng hindi rin ako nagpapalaki sa kanila. So, ginamit pa rin yung tatay ko naman. Yung una ko mga anak, ex-husband ko. Ito guys, medyo maedad na ako. Matanda na ako. Humihingi uli ako ng pagkakataon sa Diyos na sana kahit hindi niya na ako bigyan ng anak kasi ako nagpalaigit na ako eh. Pero kung kahit laigit ka, wala naman kasi. Pero sa akin, sapat na sa akin yung mga anak kong 6. Sobra na nga yun. Blessing sa akin yan. Kahit hindi sila lumaki sa akin. Ang sarap umiyak. Kahit hindi sila lumaki sa akin, okay lang. Alam nyo guys kung bakit sinasabi ko sa inyo na mag-repent tayo, magsisi tayo. Kasi ito ang tama. Kasi ito ang nararapat. Ano na yung pentaw, sabihin nyo, nagpapakahiya ako sa media. Guys, hindi ito nagpapakahiya. Kinikwento ko lang sa inyo ang yung nakaraan ko. Kasi ako kasi guys, lumaki ako na walang tamang pangaral. Iba-ibang nag-alaga sa nung time na nabuhay pa yung lola ko. Nag-alaga naman sa akin lola ko. Kaso nung namatay lola ko, iba-iba nag-alaga na. Tapos kinuha kami ng nanay ko kasi nagkabalikan sila uli. So 1 year lang. 1 year lang kami nagkasama. So naglayas na ako. Age of 15 years old. Kung saan sana ako nakatira. Namamasukan ako ng bahay na wala naman akong alam. Pwede kong ikwento lahat. So hindi ko kinaya. Kung ano napasukan ko guys. Palengke. Halos tumatagal lang ako sa trabaho guys. Totally sa mga palengke. Mga sales lady. Tapos makapasok man ako ng mga fast food, kailangan ko backer kasi non-complete requirement ako. Yun yung mga ko guys. Pero believe din ako sa Diyos guys kasi kahit sabi mong non-complete requirement ako guys. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yung mga trabaho ko noon, masasabi mong ayos naman. May napasukan lang ako ng trabaho na medyo sensitive guys. So, hindi pa panahon. Yun. Ano lang tayo guys, pray lang tayo. Kasi guys, may kanya-kanya tayo. Lahat tayo may kanya-kanyang problema sa buhay. Hindi hadlang sa atin bilang tao na porket may problema ka. Yung sasabihin nyo sa sarili nyo guys na ako. Kasi ganito, di ako ganyan. Guys, yung problema nyo guys, siguro sa problema ko, baka masabi natin kalahati lang yan o wala pa sa kalahati.
Yung nakwento ko sa inyo, wala pa sa kalahati, wala pa sa katiting yan na ikwento ko. Ang ano ko lang guys, wag lang tayong bumitaw sa pananampalataya. Kasi ako, ngayon lang ako uli nag-decide na mag-repent, magbalik loob sa Diyos. Kasi, hindi ko kaya. Hindi ko kaya na wala si God. Kasi, ang buhay ko, kung pwede lang sabi minsan nyo, alam nyo guys, minsan nga sinasabi ko pa sarili ko, no, kung pwede lang tumira na lang sa church. O di kaya, kung pwede nga lang, humayo na lang ako ng humayo, mangaral na mangaral. Alam nyo kung tutusin, sa mata, maganda yun eh. Pero sa mata ng tao, sasabihin, mangmang, ano ka, puro ka, babaliw ka na, parang gano'n. Guys, sumasakit kasi ang ulo ko guys eh. Ilang araw na 2 days na. Kasi unang-una ang iniisip ko guys, isa rin na rin yun na sumasagi sa isip ko guys yung about sa pananampalataya ko. Kasi may time talaga guys na nangihinaan ako ng loob. Totoo yun guys. Hindi nyo napapansin pag nagsisharing ako ng words of God sa inyo. Nag-a-advise ako sa inyo pero pati sarili ko ina-advisean ko na rin. Diba? Binibilong ko na rin yung self ko na mag-repent tayo. Kasi marami kasi ako guys, makasalanan. Uhaw ako sa pagmamahal. Nakakaiyak. Mula pagkabata, hindi ko naramdaman ang pagmamahal. Pagmamahal unang-una ng magulang. Nakakaiyak. Hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng mama at papa na may kasamang happiness. Binigyan man ako ng pagkakataon na makasama ang magulang ko guys. Pero hindi ko naramdaman sa kanila ang pagmamahal na masaya bilang isang anak noong time na yun. Pakiramdam ko, I'm not belong. Alam niyo yun. Parang di ako belong sa happiness nila. Parang ganun ako guys. Parang ganun yung dating ko. Nakakaiyak. Pero sinishare ko lang sa inyo to Sinishare ko lang. Kay God ko lang naramdaman ang pagmamahal. Yung alam yung kahit hindi pa man ako totally na ano ngayon, financially. Pero alam nyo guys, tutusin lang, na-bless na ako eh. Wala lang talaga hindi ko lang talaga in-appreciate yung pagkabigay ng bless sa akin ni God. Na-bless na ako guys kasi nung nanganak ako sa panganay ko, 50-50 ako noon. So, miracle lang nabuhay ako guys. Alam nyo ba guys, nung time na yun na hirap na akong huminga. Hirap ako huminga nung guys, hindi alam ni papa ko noon. Kasi ayaw ko nga umuwi. Matigas kasi ulo ko. Kasi siyempre guys, lumakaya naman kasi ganun yung dating ko sa parents ko na pag may problem sinasarili ko. Kasi ang magulang ko, hindi sila marunong mag-open sa akin. Hindi naman nila kami matanong nung kung kumusta kami, okay ba kami, okay pa ba ako. Nung bata pa kami, wala silang ganun. O anak, kaya mo yan laban lang, tiis lang tayo. Wala ako narinig sa kanila nun. So, naging emotional yung buhay ko. Pero, okay lang guys, di ko rin sila masisi kasi alam nyo guys, yung mga nangyari din sa akin noon nangyari sa akin guys na lumaki ako na walang magulang, magulo ang isip, magulo ang pamumuhay. Alam nyo guys, pinaintindi rin sa akin ng Diyos. Tulad din sa akin, lumaki din yung mga anak ko na wala ako sa tabi nila.
So, naintindihan ko rin bilang isang nanay kung bakit nga ba nahiwalay sila sa akin. Pero alam nyo guys, kung pinaka-the best na nagpapasalamat ako guys, kasi yung tipong nakakilala ako sa Diyos sa kabila ng pagkukulang ko. Unang-una kay God. Pangalawa sa mga anak ko. Super blessed ako guys kasi yung tipong nakakilala ako kay God. Ang sarap kasi nung feeling nun guys. Tipo nakakilala ka sa Diyos. Kahit marami akong problema, kahit hindi ko nakakasama mga anak ko, kahit hindi ko nahanap ang pagmamahal sa tao, sa mga taong mahal ko, kahit hindi man nila ma-appreciate yung hirap ko. Alam mo yung tipong lahat ginawa ko naman, pero hindi man nila ako ma-appreciate. Siguro kaya hindi nila ma-appreciate yung effort ko guys kasi maliit lang yung income ko. Kasi siyempre ano lang naman trabaho ko, di ba? Old sitter lang ako guys. So magkano lang yung salary, di ba? 10,000 is not enough naman. Hindi ko kinakaya yun guys. Siguro kung, minsan masasabi ko sarili ko, siguro kung marami lang akong pera, mabigay kung gusto nila, especially sa parents ko, siguro maging proud sila sa akin. Pero hindi. Alam nyo guys, mahirap pala no sa pamilya nyo, sa makamag-anak nyo, tas ikaw lang yung nakakilala kay God. Tapos yung mga kamag-anak mo, mga unbelievers, so hindi ka nila maintindihan. Hindi nila hindi nila ma-relate yung situation mo. Para sa akin, go lang. Kahit hindi man nila na-appreciate yung hirap ko, pero I know God is na-appreciate niya yung hirap ko. Kahit tutusin lang guys sa pagkakasala, pagkakarumi, hindi na mabilang. Pero ramdam ko pa rin na kahit marumit makasalanan ako, ramdam ko pa rin yung presensya ng Diyos sa akin. Ramdam ko pa rin yung tipo tinatanggap niya pa rin ako, yung niyayakap niya ako. Yung pagmamahal sa akin ng Diyos, ramdam ko guys, kahit marumit makasalanan ako. Sa Diyos ko lang naramdaman yung pagmamahal na tunay guys. Nakakahiya man, pero ito ang katotohanan. Kaya ako nagkakaganito guys kasi yung pananampalataya ko palubog litaw eh. Lulubog, lilitaw. Tapos ito na naman, new trials again, and I'm decided to repent. Sana loobin ng Diyos na tuloy-tuloy na to. Sana loobin na rin ng Diyos na i-bless niya ako. Kahit maraming nakasalanan ako. I-bless ako ni God unang-una spiritually. Pangalawa, financially. Alam nyo guys, alam ko nakakahiya itong sinasabi ko kasi nag-share ko sa inyo, pero gusto ko lang kasing iparating sa inyo na yung problema hindi dapat natin masyadong sinasarili. Kailangan natin i-surrender kay God. Kasi alam nyo guys, kung sinarili ko lang yung problema ko, baka grabe depressed na nangyari sa akin. Baka bumigay na ako. Tipong yung mahiwalay lang sa akin ang mga anak ko guys. Nung naalala ko dati, yung 4 kong anak, isa lang yung nadala ko, yung 3 kong anak guys.
Kung tutusin, dala ko na yun. Pero tinakot lang ako ng asawa ko. Tinakot ako ng asawa ko. Sinasabihan niya ako na pag hindi mo binigay sa akin yung 3 kong anak, papatayin ko tatay mo. Tapos yung tita mo. Siyempre, takot naman ako. Kasi, nung galing ako sa probinsya nila, lahi nila, ganun talaga eh. May pagkakilig kasi pag sikat to sa lugar nila na pag nagalit yung mga lahi nila, diretso tumba, kahit kamag-anak eh. Kaya ganun na lang ako kapobya sa kanya nun. Pasensya na kayo guys, sinishare ko ha. Tapos, yun, alam mo yung tipong kung saan ako nakakarating. Tapos dala ko yung isa kong anak. Nagtrabaho ko, kasama ko yung panganay ko, dala-dala ko. Hanggang sa hindi ko kinaya kasi kung anong trabaho pinasok ko guys eh. Pumasok na ako ng trabaho ng easy to get money. Siguro sa mga nakarelate dyan, alam nyo na yun. So hindi naman siya pwede mag-stay sa work ko. So no choice ako, inuwi ko kay Papa. Tapos tong inuwi ko kay Papa guys, doon yung nawala ako sa sarili ko guys. Naging makasarili ako. Pakiramdam ko guys, parang sinasaniban ako ng demonyo nun. Parang alam mo yung tipong siga ako. Tapos kung mangilos ako sa sarili ko, grabe. Parang kala mo sinong ganun ako kaano guys. Parang ganun ako kasama. Tapos nung tipong pinahindulutan na ng Diyos na magbalik loob ako sa Kanya, medyo nag-change yung mind ko. Basta mahabang kwento guys. Hindi ko malaman kung ikwento ko lahat o hindi. Pero alam nyo guys, sa dami kong pinagdaanan sa buhay, sa dami kong dinana sa buhay, hindi ko talaga naramdaman ng saya. Kahit sa noong time, kahit naranasan ko rin yung time na sagana ako sa pera, sa pagkain, pero hindi ako masaya. Kasi ang kasayahan ko kasi guys, unang-una, si God. Pangalawa, mga anak ko. Alam ko naman kasi na imposible na magsama-sama kami lahat kasi malalaki na sila. May asawa na nga yung isa. Nakakaiyak. Ito. Minsan, alam mo yung tipong kahit isang araw lang God, makasama ko lahat mga anak ko. Mag-church kami. Wala namang imposible sa Diyos. Basta wag lang ako bumitaw sa pananampalataya. Alam nyo guys, kung wala lang siguro ako kay God, no? Matagal na ako bumigay. Na-stress na ako, na-depress na ako. Alam mo yung tipong parang di ko na maintindihan kung anong klaseng tao na ako. Kasi pag wala ako kay God, guys, pag wala ako kay God, na-try ko na kasi yun na wala akong communication kay God. Ano nangyari sa akin? Makasarili ako. Ni miski piso. Hindi ako nagpapadala sa tatay ko. Kahit nandun yung mga anak ko sa kanya. Pag wala ako kay God. Tapos wala akong pakialam sarili ko. Inom dito kahit alam ng bawal na sa akin. Tapos kung anong kalokohan. Basta sarili ko lang. Kalokohan, sugal. Makasarili ako. Pero nung nandito ako kay God, kahit sabihin natin maliit lang yung income, pero alam mo yung tipong bawat patak ng pera na binibitawan ko, na-appreciate ko na. Kasi pinaghirapan ko yung trabaho ko.
Dami kong dinanas na problema guys, trials. Tapos alam mo yung tipo sa sobrang pagmamahal ko sa mga sa lalaki. Una-una kong asawa, sinasaktan ako. Pangalawa, lasinggero. Alam nyo guys, nawalan ako ng gana magmahal ng lalaki nun. Hindi na ako nagmamahal ng lalaki. Kaya, naging matigas ako guys. Nagpakalalaki ako. Nagpagupit ako guys. Naranasan ko rin yung huli. Nung nagpagupit ako, hanggang feeling ko lalaki na ako. Nagkasala na uli ako. Lagi nating tandaan guys, na ang buhay natin isa lang. Huwag tayong magpakamangmang sa mundong ito na tipong binubulag lang tayo ng demonyo. Kasi ang nangyari kasi sa akin guys, sinakyan ko yung mga gusto hilig ng laman ko. Sinunod ko nun. Wala pagkabata. Dami trials guys. Na may tipo naranasan ko na muntikan ako patayin. Kasi sinunod ko sarili kung gusto ko. Halos ihulog nila ako sa building. Kung problema lang guys, sobrang dami. Wala man lang nagtatanong sa akin, kumusta ka ba? Ano bang mo? Wala. Siguro na-share ko to guys, kaya ko sinishare sa inyo kasi gusto ko malay nyo may katulad din sa akin. Ano, na huwag kayo sumuko. Kahit alam nyo hirap na tayo huwag kayo sumuko. Kasi kay God lang tayo magtiwala. Walang imposible sa Diyos. Maniwala ka sa hindi guys. Magbibigay miracle si God sa buhay natin. Kung dati wala tayo. Walang pakialam, wala silang pakialam sa atin. Wala tayo narating. Pero tandaan nyo guys, ang pinaka-importante, kagalingang spiritually. Kung financially guys, don't worry, God provide. Naniniwala ako dun guys, na ito nagbabalik loob ako sa Diyos. Kailan matanda na ako, saka ako mag-desisyon na I follow na you God. Dati nasabi ko na yan pero nagkaroon ng bagong trial, bumigay din. Sana, mag-stay na ako kay God. Yun lang guys, pray lang tayo. Ako rin marumit na kasalanan. Marami din akong problema. Hindi ko pa naikwento lahat sa problema ko guys, marami pa. Huwag tayo sumuko. Kasi lagi natin tandaan, walang ibang taong nagmahal sa atin at tunay. Walang ibang nagmahal sa atin ng totoo, kundi ang Diyos lang. Kahit sabi mong magulang mo pa, kapatid mo, mga anak mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kung sino something dyan. Sabi nila, mahal ka nila, pero guys, hindi totoo. Hindi mo masabing totaling mahal ka nila. Ang tunay na nagmahal ng buo sa iyo, ang Diyos lang. Kahit mga anak mo, kahit magulang mo, kaya kang tiisin. Lalo na pagdating sa pera. Tapos, yung tipong alam nila na maloko ka, makasalanan ka, at tipo tawag nga sa akin Totoo lang guys, tawag nila sa akin, abnormal, baliw. Okay lang. Kaya minsan, wala na rin akong gana na salimuha. Or yung tipong makikipag-banding sa mga kamag-anak ko. Kasi ganun ang tingin nila sa akin. Kahit yung parents ko, papa ko, wala siyang tiwala sa akin. Mas tiwala nga siya sa mga kapatid ko kaysa sa akin. Kahit nagbibigay nga ako kay papa, pero nandun naman yung mga anak ko.
Kaya hindi talaga ma-appreciate ni Papa eh. Magbibigay ako, pinakamalaki na siguro ang bigay ko kay Papa. Malaki na yung 3,000. Siguro nakabigay ako kay Papa 4,000. Isang beses lang. Pero pambayad sa upa. Nabigay ko siguro kay Papa guys. May nabigay pala ako nun 6,000. 6,000 lang pinakamalaki guys. Isang beses lang din ako nag-abot ng ganun. Pero pan-down sa bahay. Pero sasabihin na mag-abot ako ng kusa, yun, pilit pa akong minihingi ni Papa nun. Kasi, sa ginagawa kasi nila sa akin guys, yung mga kamag-anak ko, parents ko, yung tipong tingin nila sa akin kasi ganun lang. Pakiramdam ko, ganun na rin yung tingin ko sarili ko. Sinasabihan nila ako, baliw, abnormal, feeling ko, ganun na rin ako. Kaya wag tayong, pagmahal natin isang tao, wag natin bitawan ng salita. Kasi guys, pagmahal kasi natin isang tao, no, tapos sinabihan tayo ng di maganda, alam nyo, tumatanim yun sa puso at isip yun na hindi basta nawawala. Hindi natin basta makakalimutan ang mga salitang masasakit, lalo na kung galing sa tao mahal natin. Ito yun guys. Ako nagkukwento ako kasi naglalabas lang ako ng sama ng loob. At saka gusto ko lang i-share sa inyo. Lagi nating tandaan guys, na si God lang ang tunay na nagmahal sa atin ng totoo. Kung gusto natin pagpalain tayo sa buhay natin, kay God tayong mapanghawak. Maraming mga tao dito sa mundo guys na pinagpala naman sila financially. Yumaman sila. Pero hindi sila totally nakikipag-communicate kay God ng full. Nakikita mo nagsisimba sila sa mga Katoliko, rebulto, di ba nasa Bible yan, bawal ang Diyos-Diyosan. Pero pinagpala sila, di ba? Simba sila, lahat walang bawal, pero pinagpala sila, yumaman sila. Kasi guys, sa mundo nating mga tao, ito ang katotohanan. Dalawa kasi Diyos natin dito. Maniwala ka sa hindi, dalawa ang Diyos natin sa mundong ito. Kung ikaw, wala kang balak mag-repent, ang Diyos mo ay demonyo. Pero kung ikaw, kung desire mo sarili mo ay sumunod sa Diyos at mag-repent, ang Diyos mo ay ang Panginoong Hesus na nasa langit. So ngayon, wag na kayo magtaka guys kung yung mga taong unbelievers o ayaw sumunod sa patakaran ng Diyos ay yumaman dito, naging doble-doble sa sakyan, maraming pera. Kasi ang nagbigay sa kanila, Diyos nila, na si demon. Binulag lang sila ng demonyo guys. Ang demonyo may kapangyarihan din yung guys, pinagkalooban ng Diyos. Kasi dating ang anghel yun eh. Pero kakaunti lang. Kung i-compare sa Diyos, wala lang din, parang hangin yun. Parang ordinaryong anghel lang siya. So ngayon, kung sa tao naman, pagdating sa ating mga tao, mas lamang ang demonyo sa atin. Mas makapangyarihan siya kaysa sa atin. Ang pinagkaiba lang ng demonyo, kahit sabihin nung may kapangyarihan siya, hindi niya tayong kayang saktan. Yun ang pinagbawal ng Diyos. Kung magbigay man, ang nagbigay sa atin ng sakit guys, hindi si God. Lagi niyong tandaan na, hindi si God ang nagbigay sa iyo ng sakit. Hindi rin si God ang nagbigay sa iyo ng stress at problema, kundi ang demon. Yun ang katotohanan. Ngayon, pinapaindulutan ng Diyos yung mga problema na binibigay ng demon sa atin kasi sinusubok niya kung gaano ba tayo katatag sa pananampalataya. Totoo yun guys. Walang problema, walang masama na iiyak mo. Yung tipo mag-emote ka. Walang problema doon. Basta wag lang tayong bumitaw guys. Wag na tayong bumitaw sa pananampalataya kasi isa lang ang buhay natin. Wala nang second chance yun. Yun, balik tayo dun sa pinagpala, yung mga tao na unbelievers. Nakita nyo, mayaman sila, pinagpala sila. Kasi binigyan sila ng demonyo guys. Binigyan sila ng maraming pera. Binigyan sila ng magandang trabaho. Pero palamura sila. Nagsisimba sa mga Diyos-Diyosan. Dalawa-dalawa ang asawa. Tapos pag may gustong patayin, babayaran kasi mapera nga sila. Pero yun guys,
pain ng demonyo yun. Ang gagawin kasi ng demonyo dun, pinakamatagal mo na siguro yun, napapasarapin ka lang ng buhay. Swerte kung abutin ka ng 50. Ito yun guys. Lalo na wala kang takot, minsan 20 plus lang, 30 plus, 40 plus. Abutin ka man siguro ng 70 plus. Yun na yung baka siguro nagdadasal-dasal ka pa kay God, kaya nahabag sa'yo ang Diyos. Binigyan ka pa ng chance na magbuhay, na mag-repent. So ngayon guys, ang style kasi niya ni demon guys, no, payayamanin ka, painan ka. Tapos ngayon, pag medyo sagana ka na at napansin ni demon na bulag ka na talaga sa katotohanan, doon ka na niya ibibigyan ng malaking problema. Like may mamamatay na taong mahal mo, di kaya magkasakit ka, magkabaon ka sa utang, hanggang sa hindi mo matanggap, magpapakamatay na yung iba. Yung iba naman, tumatakas, lumalayas, sinusunog na yung bahay, parang nasisiraan na ng bahay. So hanggang sa tuluyang maglaho sa mundong ito at nakukuha ng demonyo. Kaya lagi natin tandaan guys, gusto natin ng karangyaang buhay, sigad mo lang hingiin natin. Hingiin mo na natin yung kalakasang spiritually bago ang physically. O God, pagkaluban mo kami, pagpalain mo ako. Pero una nating hilingin, pagpalain mo muna ako God spiritually bago financially. Kasi para sure tayo na nakaigaling kay God yung blessing natin. Totoo yun guys. Nakakatawa pakinggan pero itong katotohanan. Huwag lang tayo maging mangmang sa katotohanan. Kasi guys, lumaki ako na. Dati kasi bata pa ako, Katolik ko rin ako eh. So nakakilala lang ako kay God, siguro age of 27. Kasama ko pa yung mga anak ko. Kaso hindi ko napagtagumpay ng problems or trials. Kaya ito, ganito nangyari sa akin. Pero laban lang tayo guys. Hanggat kaya, huwag tayong bumitaw sa Diyos. Lagi nating tandaan, kahit anong problema ang dumating sa buhay mo, sa buhay ko, laban tayo. Guys, problema ko, hindi sinasurrender ko lang kay God. Minsan di maiwasan, naiiyak na lang ako. Pero hindi dapat ako susuko guys. Kasi si God nga hindi sumuko sa akin. Ako pa kaya, tayo pa kaya, di ba? Na sobrang dumi, samantalang likha niya tayo. Maramit pa kasalanan tayo, di ba? Kaya laban lang tayo guys. Huwag tayo magpadala sa bulong ng demonyo. Huwag tayo magpadintal sa bulong ng demonyo. Kasi ang demonyo, nilalaso lang yung isip natin. Kasi ayaw niya na mapasa Diyos tayo. Ando na yung kwenta, oo. Ako kasi, actual sa akin, lumaki ako na walang pagmamahal sa magulang. Sa asawa, nakadalawa ako, pero di ko naramdaman yung pagmamahal. Naramdaman ko tuloy, kalupitan. Nag-asawa ako, doon ko naramdaman sa sinasaktan ako. Pangalawa, lasinggero, uwian ka ng umaga, magwawala pa. Wala swerte talaga, guys. Siguro, kung ipahindulot pa na yung Diyos to, siguro na magkaasawa pa ako, hindi ko na alam kung gusto pa o hindi na. Pero di natin masabi. Pero kung ako ang tanungin guys, kung pwede lang, focus na lang kay God. Saka sa mga anak. Bahala na si God guys. Sa kanya ko napaubaya problema ko. Hindi ko kasi kaya guys na wala si Papa God sa buhay ko. Ngayon lang ako nag-decide ulit na I'm repent. Gusto ko bawat galaw ko nandiyan si God. Alam nyo guys kung bakit ganito yung feelings ko kasi nag-post ako no. Inano ko si Pastor Perez, sabi ko please pray my spiritual healing. Hindi ko nadugtong yung financially. Joke lang. Pero automatic na yun guys. Pag gumaling yung spiritually ko, automatic na God give me karunungan how to find financially. Guys, alam ko na si God ang mag-touch sa mga taong mahal. Nakapaligid sa akin yung mga taong mahal ko. Wait lang. Kaya siguro ako di nawawala ng tigyawat kasi sa daming stress. Pero di ako bibitaw. Kaya yung mga sharing ko sa inyo guys. Kasi
Kaya ako ganun na lang kalakas siguro loob ko mag-share kasi dinanas ko eh. Pangalawa, yun, nanghingi na rin kasi ako ng guide kay God kung ano sasabihin ko. Lagi natin tandaan guys, huwag tayong bumitaw sa pananampalataya. Sa Diyos natin ipagkatiwala. Kasi hindi natin kaya kung wala si God sa buhay natin. Kahit di man tayo swerte sa pag-ibig, wala man tayo swerte sa pagmamahal, yung hindi man natin nakasama mga taong mahal natin sa buhay, kay God natin i-surrender guys. Minsan sabi ko sa sarili ko, bahala na si God. Minsan guys, alam nyo, sa totoo lang, maisip ko no, magbablog ako. Kasi baka ito lang yung pag-asa. Pag-asa ko na kumita ako ng malaki. Yung tipong, kahit paano may pagmalaki naman sana. Siyempre, nandun pa rin yung pagkamangmang ko, guys. Kasi kung magsikap naman ako ng trabaho kasi, guys, wala naman kasi ako natapos. Siguro nakalakad lang ako ng requirement, guys. Mula pagkabata, mula pagkadalaga. Ngayon lang ako nagkaroon ng requirement. Kung kailan matanda na. Ilang taon na ako ngayon, guys? 40 years old na ako. Siyempre, matanda na ako. Sabi ko sarili ko, matanda na ako. Kaya pa bang mangarap? Parang imposible na guys, ano? Matanda ka na, tapos mangarap ka pa. Parang imposible ba? Pero naniniwala ako doon guys na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos na i-bless ka niya kahit matanda ka na. Yung naniniwala ako kay God na tipo ako yung hindi sila yung ano ba yung tipong ganun lang yung tingin sa akin, pero naniniwala ako darating ang panahon na yung ganun ang tingin nila sa akin, darating ang panahon lalaki din yan because of God. Ito yun guys, hindi ako mawawala ng pag-asa basta kay God ako mapanghawak. Kailangan ko si God sa buhay ko. Pagdating man ang panahon na hindi ako mahalin ng mga taong mahal ko, hindi ako mahalin ng mga anak ko, kasi hindi ko sila napalaki. Nalagaan ko naman sila guys mula maliit, pero sabihin natin magabay ako sila sa paglaki. Darating man ang panahon, sagot-sagutin ako. Inanda ko na yung sarili ko. Basta, God is enough na for me. More than pa. Kung may Diyos ako sa buhay ko, feeling ko, sobra na yung pagmamahal. Kung may Diyos ako sa buhay ko, feeling ko yung mga taong minamalit ako, unti-unti din mag-change yung mind nila at maging mahalaga na ako sa kanila. Kung may Diyos ako sa buhay ko, yung mga anak ko kahit hindi ko sila pinalaki, feeling ko mamahalin nila ako, tatanggapin nila ako bilang nanay nila ng buong buo. Kasi God is enough na sa buhay natin. Kung may Diyos ka sa buhay mo, sobra na at kontento ka. Starting from now, I surrender my life to God. Starting from now, di ko kaya wala si God. Starting from now, si God lang ang tunay na nagmahal sa akin. Starting from now, God changed my life. I know that. I feel that. God give me a miracles. God changed my life. God provide me financially. God provide me spiritually, especially. And God give me karunungan how to understand everything, how to speak the language
na hindi ko alam. Alam niyo yun, guys. Kasi pag may Diyos tayo sa buhay natin, tipo, hindi ko alam kung anong, alam mo sa totoo lang, siguro pinag-pray ako ni Pastor Perez. Kasi tinag ko siya, sabi ko sa kanya, ipag-pray niya yung spiritually ko na gumaling. Siguro pinag-pray niya ako kasi nag-comment siya sa akin. At sabi niya doon sa comment ko sa baba, God loves you. So, I feel that. And then, I realize God loves me, but I have sinned. It's impossible, di ba? I'm so very dirty. Pero, nasabi niya na God loves me. Ang katawa. Walang imposible, guys, na pagpalain ako ng Diyos, guys. Kahit ngayong oras na to, kahit bukas na bukas, kayang-kaya ako pagpalain ng Diyos. Kasi depende kasi yan sa pananampalataya natin. Alam nyo, guys, yung gusto ko sabihin sa sarili ko na I love Jesus. Mahal ko ang Diyos, pero wala ako sa gawa. Puro lang ako salita. Yung nag-comment sa akin si Pastor Perez sa babaan, sabi niya, God loves you. Sabi ko sa sarili ko, mahal ako ng Diyos, marumi naman ako. Parang, alam mo yung tipong masaya ako na parang nag-aalinlangan. Kasi sabi ko, marumi ako. Masama akong babae. Dumi ko, guys. Sobrang sama ko. Pero, nagpapasalamat ako kay God. Tsaka sa taong ginamit niya. Kasi I know, Pastor Perez is praying me. Kasi nag-request ako sa kanya. Sabi ko, Pastor, please pray my spiritually. Sabi ko, because I'm sin. Lahat na sinabi ko sa kanya. Tapos, tinag ko lang siya. So, nag-reply naman siya sa akin. Ang sarap ng feeling, guys. I'm not expected na mag-sharing ako like this. I'm not expected na mag-cry ako ng ganito katindi. Kasi 2 days na masakit ang ulo ko. Kasi stress, maraming problema. So, parang nadala ako sa problema. Pero, lagi natin tandaan, guys, kahit gaano kalaki ang problema, huwag tayong bumigay. Huwag tayong sumuko. Kay God natin tayo pagkatiwala. Magtiwalat lang tayo sa Diyos. Huwag tayong magpadala sa problema kasi yung iba, sa sobrang dami ng problema, nagpapakamatay na. Kung wala silang tiwala sa atin, yung mga tao, mahal natin, wala silang tiwala o hindi nila ma-appreciate yung hirap natin, matuwa na lang tayo, guys. Kasi ganun ang tingin nila sa atin. Hindi natin sila masisi. Hindi ko sila masisi about my situation, guys. Hindi ko sila masisi. Kasi, kasalanan ko rin kasi. Siguro, bahala na si God. Basta, starting from now, I'm decided to repent. Sana hindi ako puro salita, may gawa. Kaya akong i-bless ni God. Kahit bukas, ngayon. Kaya mo tipo may gagamitin siyang tao. Para ma-bless ako. May gagamitin siyang anghel na magkatawang tao. Meron ganun, guys.
Sabihin na ikaw ganito, o may naganto ka, may blessing ka. May ganun guys, yung tipong pabababae ng Diyos. Kasi hindi naman po pwede Diyos direct magbigay sa iyo. Yung tipong pabababae ng Diyos ang isang anghel, magkakatawang tao siya. Puntahan mo yung gantong anak, yung kapatid mo, ganyan. Ngayon, mag-ano ka, magpalitan nyo ka. Ganun ang Diyos. Kung alam kung bakit ako emosyonal. Ganun katindi ang Diyos. Pag gusto niya pagpalain ang kanyang anak. Basta wag na tayo bumitaw guys. Tiwala lang tayo sa Diyos. Basta huwag natin isuko ang problema natin. Kahit ako, marami akong problema, pero I believe God changed my life. I believe God give me strength spiritually and then physically. And God provide me what I need. I believe that. Why not din na hindi mangyari sa'yo? Kaya trust lang tayo. Because nothing is impossible to God, guys. Walang di kayang gawin ng Diyos, di guys. Ikaw nga ako nalikha niya. Why not pa kaya na God provide you what you need, di ba? Why not pa kaya no tipong i-bless ka niya is financially? Ang lagi sa kanya, guys. So, ganun lang. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. Ikaw at ako, mahal ng Diyos. Swerte ako, guys. Kasi ganito nangyari sa buhay ko. Siguro, guys, inimagine ko kung ako siguro maginhawa ng buhay ko mula pagkabata. Baka hindi ko rin ma-realize na may Diyos pala. Yung mga problema dumating sa buhay ko, guys, yun yung pinanghuhugutan ko. Yung naging lakas loob ko. At doon ko na-realize, sa dami kong pinasok ko, dami kong dinanas sa buhay, doon ko na-realize na sa dami, naghanap kasi ako ng taong magmamahal sa akin, guys. Kaya kahit sino na lang, kung may manligaw, wala, sige lang. Kung may trip, sige lang. Tapos, kulang kasi ako sa attention, guys, eh. Kasi mula pagkabata, sa mga kamag-anak ko lang, guys, hindi ko makalimutan yung sinasabihan nila ako, abnormal ka naman. Yung salita na yun, guys, na kahit sabihin mong biro, tapos tatawa sila. Tawag nila sa akin, abnormal. Kaya kasi ako naging ganun nung bata ko, makulit ako. Kaya ako naging makulit noon, naging papansin. Kasi sabi ka ko sa pagmamahal. So, hindi lang nila ako magets noon. So, yung talita nila ngayon na masakit na sa akin, dinimdim ko yun hanggang ngayon. Pero okay lang. Hindi naman ako galit sa kanila. Sa akin lang, gusto ko lang din ilabas yung nararamdaman ko. Kaya kayo guys, advice ko sa inyo, kung meron kayong mga bata na medyo alam nyo makulit siya, tapos madaldal. Kasi ganyan ako nun eh. Lagi nyo intindihin guys, at alamin nyo baka yung batang yan, sabik lang sa pagmamahal. Sabik sa pagmamahal nyo. Bigyan nyo ng time. Bigyan nyo ng attention. Kasi baka lumaki yan na tulad ko, na puro na lang lungkot na ramdaman. Kasi guys, ang nangyari kasi sa akin, kung tutusin, depression na rin to eh. Depression na naramdaman ko. Ang pinagkaiba lang kasi sa akin guys, kasi nakakilala ako kay God. Or so, nag-surrender ako kay God. Pero kung wala ako kay God guys, baka matagal na ako na goodbye, baka dahil sobrang depressed. Kasi alam mo yung tipong, basta. Kasi ang tao kasi guys, no? Yung tipong depressed na, pero hindi alam ng side, hindi alam ng kamag-anak. Tapos hindi kinakausap, walang kakwentuhan. Yun na yun naisipan na hindi maganda sa buhay, magpakamatay, maglason. Kasi di kayo nababaliw na, ganun yun. Pero ang pinagkaiba sa akin, depressed din ako guys. I know in myself na sobrang depressed ako. Kasi nag-remind sa akin yung fast ko nung bata pa ako. Nung dalaga ako, namuntikan ako mapatay. Kasi kung saan ako dinala. Nung dalaga ako guys, grabe hirap ko guys. Nung bata pa ako, kung ano din ginawa sa akin, kasalbahian nila.
tipong hirap magsalita, yung tipong nagkapubya na sa ano. Basta lahat guys. Sobra hirap ikwento. Tapos ngayon tumanda ako, hindi ko nakasama mga anak ko, pero gusto ko makasama. Tatakutin ka. So, hindi ko sila nasama. Ngayon, gusto ko na, binigyan ako ng chance. Gusto ko silang alagaan, pero di po pwede. Kasi wala namang, di pwede ka magtrabaho kasi single mom ka, di ba? So, kailangan mong kumilos para sa mga anak mo. Kaya yun guys, advice ko lang sa inyo, sa atin, sana mapagtagumpayan natin guys. Mapagtagumpayan ko sana kung sino man makapanood nito na malakas ang kapit kay God, malakas ang relationship kay God. Please pray me. Please pray me spiritually and then financially not. Thank you sa magpipray sa akin. At saka lang ang tatandaan, gulang tayo, walang bibitaw. Huwag tayong bumitaw sa pananampalataya kasi ni minsan hindi tayo binitawan ni God. Lagi nating tandaan guys, God reminding us, repent all.